Mapagpalang umaga po muli mga kamisyon. Narito pong muli ang inyo pong misyonerong Kabitenyo na maghahatid ng talataan sa inyo. At nais ko pong talakayin ang iba't ibang reaksyon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Subalit bago yon mga kamisyon ay nais muna kitang tanungin ng ilang mga tanong. At ang tanong ko dyan kamisyon ay kabilang ka ba sa mga sumusunod? Ikaw ba'y isa sa natatakot? Natatakot sapagkat baka ikaw ay madimot ngayong Kapaskuhan dahil kapag ganitong mga panahon, nagtatanggalan sila, nagtatanggalan ng mga kumpanya at nagbabawas sila ng mga trabahador. O natatakot ka baka mawalan ka ng trabaho? Isa ka rin ba sa naguguluhan dahil sa iyong kalalagayan naman o dahil sa iyong maaring sitwasyon sa iyong buhay? Isa ka ba doon sa natutuwa? Natutuwa dahil marahil maraming mga regalo o merong mga bonus ganitong mga panahon dahil Pasko na naman? O isa ka doon sa naghahanap talaga ng katotohanan at hinahanap mo, kinikilala mo sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay? So, maalin ka man doon kamisyon ay nais ko pong pakinggan mo ang mga talata natin ngayon pong umaga at nawa ay kahugutan ito ng inspirasyon at kalakasan na magmula sa ating Panginoon. Sa Mateo Kabanatang 2, ang talata ay 3 hanggang 11. Ganito ang ating mapapakinggan at mababasa. Nang marinig ito ng Haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin at pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad at narito ang bituin kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Sa talatang 12 at palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. So ito po yung iba't ibang reaksyon mga kamisyon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Una, naandyan si Herodes na talaga namang nagugulumihanan, natatakot mawala ng posisyon. Biro mo ba naman ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? At kasama niya rin ang mga Hudyo sa Jerusalem na naguguluhan. Biro mo ba naman ay dalawang kanilang hari? So magkakagulo nga. Magkakagulo nga. Pangalawa, nandiyan naman yung mga eskriba at mga saserdote na pawang sunod-sunuran sa sinasabi ng hari dahil sa pakinabang. Sunod-sunuran kahit sila naman ay hindi nila habol ang katotohanan kundi ang habol nila ay pakinabang. Subalit ang magandang balita kamisyon na andyan ang mga pantas na una, sila po ay seeker of truth. Tunay na nagsiyasat sila, siniyasat nila kung saan ipinanganak ang Kristo. Siniyasat nila at hinanap nila. They sought for Jesus. At makikita natin yung kanilang sinseridad. Sila ay pawang mga sincere sapagkat mula sa malayo, milya po yung layo ng kanilang nilakbay. At alam naman natin ng paglalakbay nung unang panahon, wala naman talagang sasakyan, kundi sila ay mga naglalakad lamang. Sila din naman ay mga taong pawang
taglay ang servant's heart. Kaya po, makikita natin doon na yung kanilang mga dala-dala, yung kanilang ginto, kamangyan at saka mira, ipinaglingkod nila sa ating Panginoong Sus, sa batang ang ating Panginoong Sus, at kanilang sinamba ang ating Panginoon. At pang-apat ay makikita natin sila ay pawang mga submissive sapagkat pagkarinig nila sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip ay hindi na po sila bumalik doon kay Herodes at sinunod nila kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila. So, mga kamisyon, ikaw ba ay isa sa mga pantas? O ikaw ay isa sa naguguluhan katulad ng mga tao sa Jerusalem at katulad ni Haring Herodes na takot ma-demote, takot mawalan ng posisyon, takot mawalan ng kalalagayan sa buhay, maging sa trabaho. So, kung ikaw ay isa doon, o ikaw ay sunod-sunuran na katulad ng mga eskriba at mga pangulong saserdote, dahil sa pakinabang, dalangin ko, kamisyon, ikaw ay isa sa mga pantas na talaga namang hinanap si Jesus. Sinamba si Jesus, pinaglingkuran ng ating Panginoong Sus, at nang makita nila ang ating Panginoong Sus, ay nakaramdam sila ng galak. Sabi nga dito, ng galak na hindi may lalarawan, kawasang galak, exceedingly joy because they saw Jesus. Nawa, ngayon pong umaga, mga kamisyon, ay napagpala po tayo. Yan po ay mula sa sermon ni Prof. Joe 2 to 3 years ago. Ano po, iba't ibang reaksyon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Muli po, nais ko pong ipanalangin kayo mga kamisyon. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Dakila naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong pag-asa, sa panibagong umaga na alam po namin, Panginoon, ito po ay galing sa iyo. Ito po ay pinagkaloob mo sa amin upang bigyan kami ng pagkakataon para muli, Panginoon, muli ay hanapin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Kilalanin ka namin sa aming buhay. Kilalanin namin siya bilang siya ang aming Panginoon na tagapagligtas. Kaya Mang Banal, salamat po sa umaga pong ito. Ang dalangin po ng iyong lingkod sa lahat ng mga nagugulumihanan, sa lahat ng mga natatakot, sa lahat ng mga taong tila baga ipinag-aalala nila na baka maaring matanggal sila sa kanilang trabaho. Lord, pagpalain niyo po sila. Lord, papanatagin mo, Lord, at bigyan ng kapayapaan ang kanila pong kaisipan, ang kanilang kalooban, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, maranasan nila ang kagalakan na nagbumula sa iyo, na kapag nasumpungan nila ang iyong bugtong na anak na si Jesus, ito po'y magtutulak sa kanila, Panginoon, para sambahin ka, o Diyos, sa Espiritu at katotohanan, sambahin ang iyong anak na si Jesus. Salamat po, Mang Banal, sa araw na ito, at sa lahat, Panginoon, na nahabot ng devotional vlog na ito, Panginoon. Dito man, o Diyos, sa bansang Pilipinas, Lord, ang dalangin po ng iyong lingkod, kagalingan, kapayapaan, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa lahat, Panginoon, ang naabot nito. Kagalingan sa mga may karamdaman. Ganon din po, Panginoon, sa mga taga-subaybay ng iyong lingkod, o Diyos, sa Sheikh, Panginoon, ay akin pong pinagpe-pray, Panginoon, samahan niyo po sila, gabayan niyo po sila, Panginoong Diyos. Gayon din, Lord, sa mga kamag-anak na iyong lingkod sa Amerika, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung mga kapatiran, o Diyos, sa lahat ng mga sumusubaybay, Panginoon, mula sa church, sa dahong ito ng GMA, Panginoon, pagpalain niyo po yung mga kapatid namin, yung mga may karamdaman, Panginoon, katulad ni Nanay Josie, ang kagalingan ng iyo pong pagkaloob. Gayon din, Panginoon, kay Nanay Sepa, Panginoon, na nasa Tagaytay, Lord, pagpalain niyo po, pagalingin niyo, Panginoon, ang kanyang kalalagayan, Lord, nawa, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan. Subalit, Lord, sa iyo pong mga kamay nakasalalay, Panginoong Diyos, dahil alam namin na alam mo pa rin naman, o Diyos, ang para sa ikabubuti namin. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Gayon din, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang tunay na naghahanap kay Jesus. Lord, kilala mo sila. Ang dalangin namin, Panginoon, tulungan mong makasumpong nawa sila, Panginoong Diyos, ng daan pabalik sa iyo. Nawa, Panginoong Diyos, makilala nila ng buong buo ang iyong anak na si Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Masumpungan nila na ikaw ang kanilang Diyos na kanilang sinasamba, tunay na sinasamba.
at patuloy na magpapasakop sila sa iyo. Gayon din po, Panginoon, samahan niyo po kaming lahat. Sa iyo po ang kaharian, sa iyong karangalan. Pagpalain niyo po ang aming mga pamilya. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang pamilya ng iyong lingkod, ang misyon, Panginoon, ang ministeryo sa dahong ito, ang ministeryo sa tuwa, ang ministeryo, Lord, sa kabulusan, Lord, yung extension at expansion ng iyong kingdom, Lord, sa lugar na ito, sa probinsya ng Cavite, Panginoon, at maging dito sa buong Pilipinas. Mangyari pang iyong kalooban, sa iyo pong kapurihan, sa iyong karangalan, Ama. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Sus, ito po ang aming dalangin at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po, ang inyo pong misyonerong Kabiteño ang lagi pong nagpapaalala na magpasalamat sa Diyos palagi. God bless us all. Huwag niyo pong kalilimutang i-follow, i-like, and i-share ang FB page sa inyo pong lingkod. Gayon din ang atin pong devotional videos. God bless po. Good morning sa atin pong lahat. Purihin ang ating Panginoon.